God is good. And all the time, God is good. Kaya yung kanta natin kanina, you are good. Amen? Tuloy nga po ang Diyos natin ay mabuti. Dahil merong isang araw na itinalaga ang ating Panginoon. Ang mundo na ito, na ipagdiwang ang araw ng ating mga nanay. Amen? Happy Mother's Day nga po minsan pa ulit sa ating mga nanay. Palakpakan po natin ang ating mga nanay sa oras po ito. Yan. Namimiss ko lang din ang aking mother kasi malayo siya, wala siya dito. Nasa Bilboa na siya. Kaya mamaya isusurprise namin. Puntahan namin sa Bilboa. Amen? So, sa ating mga pag-aaral ay bibigyan natin ng konting diin yung patungkol sa ating magulang. Ito yung nanay ng ating Panginoon. Amen? The Mother of Jesus Christ. Ang sabi po ng ang tema, the whisper of a mother. Yung bulong o yung sinabi ng nanay ni Jesus. Doon siya ay tinawag sa kanyang tungkulin na maging nanay. Amen? Kung meron nga daw kung dapat kurso na idagdag, yun ay yung tinatawag na parenting. Bakit? Sadyang napakahirap maging nanay, maging magulang sa isang anak. Bakit? Kung isa yung anak mo, okay lang, isang tao lang ang iintindihin mo, isang bata lang. Kung katulad ni Budoy, yung aalagaan mo, sold na sold ka na. Dahil sa sobrang bait niya, talagang sold ka na. Okay? So, lalo na kung 5 Budoy ang naging anak mo, sold na sold ka, di ba? Pahirapan, parang bilang magulang, magre-reklamo ka na kasi ang hirap na alagaan. Madalas ating naririnig yung hirap. Amen? Pero sa kabila ng hirap na yan, makikita mo na lang yung luha ng isang magulang habang pinapatnubayan niya sa paglaki ang kanilang mga anak. Amen? So, sige po, bigyan natin ng pansin at pag-aralan natin ng patungkol kay Mary na nagdala sa kanyang sinapupunan ng ating Panginoong Jesus. Hindi po tayo po lahat ay tumayo at sabay-sabay mo natin basahin ang ating pag-aaralan. Nababasa niyo ba? Yan, Luke chapter 1 verse 38. Basahin natin. And Mary said, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. Sabi ni Maria, ako po ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang sinabi niyo. Yaman nabasa ang salita, tayo po'y gumako sa panalangin. Our Heavenly Father, we thank you for the precious gift that you have given us, Lord God, our parents, our mother, who take care of us until now. Salamat po, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga magulang, naranasan namin ang pag-ibig na nagmumula sa inyo, Panginoon. Ang pagkalinga, ang pag-iingat, ang lahat ng aming pangangailangan ay tunay, laging nariyan si Inay. Salamat po, Panginoon, sa tunay na pag-ibig na pinakita sa amin. Sa kabila ng sakripisyo, sakit, hirap, ay kanilang tinitiis. Mabigay lang ang aming mga nananais. Lord, sa oras po na ito, dalangin ko ang mga nanay. Tuloy niyo nga pong palakasin. Bigyan ng kagalakan habang nakikita nila ang kanilang mga anak. Tunay nga po makapapurihan ka sa buhay namin lahat. Kung kami sa ako, dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sige po. Lahat po makaupo ang bawat isa at atin pong banay-banayin ang bawat salita. So sa ating mga magulang, lalo na sa mga single parent, yung mga byuda na yung babae, ang hirap bilang sabi nga, breadwinner. Sa yung mother ko,
dahil nga masikap sa pagtitinda ng sa kantin, sa pagluluto, simula nung namulat ang aking isipan, 5 years old ako, 6 years old, nagluluto na siya. At wala pa ako sa mundo na to, nagluluto na pala siya. Amen? Kasi mga kuya ko yan, kasama lang namamalengke, nagluluto sila. Doon ako lumaki sa Pilcoa. At nakita ko yung kanyang hirap, yung kanyang effort, na yung halos gabi, ginawang araw. Karamihan ko sa mga magulang ay ganyan, lalo na sa mga may estudyante, gigising ng madaling araw, para ihanda yung baon, yung uniform, yung pamasahe, lahat yan ay ginagawa nila. Amen? Sa stage ng pag-aaral yan, yung kapanganakan pa natin. So, wala pa tayo sa tamang kaisipan, maliit pa tayo, bata pa tayo, ang dami ng pinagdaanan ng magulang natin, ng nanay natin. Amen? Kaya, they really deserves praise and lahat-lahat deserve nilang pasalamatan, papurihan, alagaan. Yan. So, ibabalik natin sa ating magulang. Bakit gano'n ang ating mga nanay? Bakit ganyan na lang ang ating mga magulang? Sila na inatasan ng ating Diyos bilang nanay ay merong responsibilidad sa kanyang mga anak. Katulad ni Mary. Ang sabi po ito sa Lucas chapter 1, verse 35. Iiklian ko lang po ito dahil gusto ko na mas namnamin natin yung ano ba yung meron sa nanay. At the same time, yung karakter ng nanay na dapat sa atin bilang mga anak ng Diyos ay ganoon din naman maging stand natin sa harapan ng ating Panginoon. Sabi diyan, number 1, the spoken word o yung prophecy na ibinigay ng anghel. Kinausap si Mary ng anghel, ang sabi nito, sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Amen? Unang-una po, kapag tayo ay binibigyan ng atas o ng tungkulin, anong unang-unang dumarating sa isip ng tao kapag binibigyan siya ng responsibilidad? Bawaan ka na. Laki ka ng ilang taon na ba siguro? May shop na ba siya? O kaya mga 8, ganyan. Mga ganyang edad, pag sinabihan mo, Doy, ligpitin mo na yung hinigaan mo. Kaya ka ba mag-ligpit? Diba? Ang isasagot sa inyo yan, pwedeng, hindi pa lang kasi. Lampak pa nga ako eh. Ayoko nga. Diba? Sa mga anak, sa mga maliit na responsibilidad, unang-unang reaction talaga, rejection, complaints. Amen? Sa mga bata yun. At hindi natin sila masisisi kasi hindi pa nila maunawaan yung responsibilidad. Amen? Hindi pa nila nauunawaan yung tungkulin na dapat nilang gampanan. Ito, dahil adult na to, kaso, ano pa siya, dalagita pa lang si Mary that time. Nagtataka siya, ang sabi sa kanya ng anghel, Mary, magdadalang tao ka. Isisilang mo ang isang sanggol at papangalanan mong Jesus. Ang sabi ni Mary, paano mangyayari ang bagay na to wala naman akong asawa. Walang sumisiping sa akin. Paano ako magkakaroon? Yan. Nagre-react ng Diba? Kahit yung puno nagre-reklamo. Ang init daw. Okay, sige, commercial lang. Ganun po talaga ang tao. Once na dumadating ang responsibility, may isang malaking tanong agad. Bakit ako? Kaya ko ba? Yung kagad di ba? Ganun tayo. Kasi, alam natin ang bigat ng responsibilidad na inaatang sa ating lahat.
Pag sinabi, ikaw na mag-drums. Ba't ako? Ang hirap niyan eh. Diba? Pwedeng ganun eh. Pero, ang titignan ng Panginoon, hindi kung sino ka, kundi yung puso mo na gustong paglingkuran siya. Amen? The same with this lady, si Mary. Sinabihan siya ng anghel, magsisilang ka ng isang lalaki at papangalanan niya Jesus. Bakit ako? Paano ako? Virgin na nga ako. Wala pa akong asawa. Yun yung mga question. Pero sa kabila ng question, willing ka bang gawin yung sinasabi sa iyo? Amen? Ngayon po, sa nanay, gusto man niya o hindi, parang sasabihin ng nanay, wala na akong magagawa, kailangan talagang alagaan ng anak ko. Amen? Pero hindi. Alam niyo po ba na lagi ko naririnig yan sa mga magulang. Hindi, yung anak kayang talikuran yung nanay, pero yung nanay hindi niya matatalikuran yung anak niya. Iba yung matters niya. Totoo po ba yun, Nanay Rosita? Salida? Diba? Kahit anong sama ng ugali ng naging anak natin, ng anak mo, kaya yung tanggapin. Bakit ba? Diba? Naalala ko si Brother Randy, yung kasama namin sa Pilcoa. Mas makulit pa kay Budoy yun, yung anak niya. Sa paglalaro, kinukuha niya yung bola kasi baka masagasaan. Kinuha niya yung bola. Sa galit ng bata, gumanon-ganon ka. Hanggang sa nasapak niya yung tatay niya. Ilang sapak yun, namula talaga yung mukha ng tatay si Brother Randy. Niyakap lang niya, tapos naluha. Kikita ko talaga siya, naluha na lang siya. Imbis na gulpihin niya yung bata dahil nasaktan siya. Naiyak lang, kasi mahal niya yung bata eh. Minsan gano'n talaga ang magulang eh. Kahit nasasaktan ka na, hindi mo masaktan-saktan yung bata kasi mahal na mahal mo. Di ba rin ikaw na lang masaktan? Di ba? Yung iba nga eh. Sige, subukan yung saktan ng anak ko. Magkakaano talaga tayo. Ganon. Yun talaga yun eh. Di ba? So, hindi po masusukat ang pagpapahalaga, ang pagmamahal ng magulang, lalo na ng nanay sa kanyang mga anak. Ito nga po ang pinaka-worst eh. Kahit nga mali na yung anak eh. Nagagawa pa rin kampihan. Amen? May mga nanay po kahit mali na yung anak. Yun po yung nanay ng mundo na to. Ganun po. Amen? Sa isang banda, napakasarap tingnan na yung nanay mo, mahal na mahal ka kahit mali, sasamahan ka. Pero, ang tunay na nanay na nais ng Panginoon, hindi ka ito tolerate kapag mali ka. Kasi kalalakihan mo. Amen? So dito po, balikan natin, sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailan ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Amen? Nung sinabi ng anghel kay Mary yung mga salita na yan, kay spoken word, anong reaction niya? Unang rin, hindi talaga makapaniwala. Parang imposible. Pero dahil siya ay mananampalataya, lumalakad sa kalooban ng Diyos, tinanggap niya yung responsibilidad. Amen? Sana po tayo ganun din. Listen with the words of God. Hindi man tayo nanay, hindi man tayo magulang. Basta ang salita ng Diyos ay naihasik sa atin. Napakinggan natin, narinig natin ang salita ng Diyos, dapat ang puso natin handa na mapakinggan niyo. Amen? Handa na sundin ang kalooban ng Diyos. Ano bang oras? Amen? So, yun po ang mahalaga. Handa ang puso na gawin ang kalooban ng Diyos. Amen?
O, pangalawa, ito yung binabalanse ng Panginoon. Ang sabi po nito, hindi ba sa verse 36, testimony on how God works. Doon sa unang verse na binasa natin, may question pa. Nagtatanong, paano mangyayari? Diba? Ngayon, ito na pinakita ng Diyos. Sa pamamagitan ng anghel, ang sabi, hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayunman, naglihis siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na. The same with us. Pagbigay sa iyo ng salita ng Diyos, pagdududahan mo pa, totoo kaya yung pangako na yan ng Diyos sa akin? Makikita mo yung ginawa ng Diyos dun sa mga unang nanampalataya. Kung paano niya blines, paano niya iningatan, paano niya pinagpala yung mga taong sumunod sa Kanya. May nakita na po ba kayong mga mananampalataya na naging tapat sa Diyos, pinagpala niya? Marami na po ba? Marami na, di ba? So, bakit nagdadawit ka? May dahilan ba para meron bang dahilan para hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos? Wala. Kasi, katulad yan, kung si Mary nagdadaw, ipinakita niya na kagad, huwag ka na magalinlangan. Ito, katulad ni Elizabeth. Yung kamag-anak mo, matanda na, baog pa. Pero ngayon, 6 na buwan na nagdadalang tao. Kung doon sa baog na gawa ng Diyos, sa'yo imposible ba? Kung yung mga kakilala mo, na mananampalataya, ngayon blines na, gumawa ng himala ang Panginoon sa kanila, sa'yo imposible ba? Ipinakita ng Diyos sa mga taong tapat sa Kanya, pinagpapala at iniingatan niya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gagawin din ng Diyos yun sa iyo. Amen? Kaya huwag ka na mag-alinlangan. Gagawin din ng Diyos sa iyo yung ginawa niya kay Elizabeth at ginawa niya mismo kay Mary na naging nanay o nagdalang tao kay Jesus, ng ating Panginoong Jesus. Amen. Isang napakalaking pribilehiyo yun. Laging ganun ang iisipin natin. Once na ang Diyos nagbigay ng responsibility sa ating lahat, kunin mo yon as opportunity, a privilege. Amen? Kaya nung sabi ni Sister Rachel na wala pang nagpapasa ng line-up, nagpa-follow up na ang ating music team. Hinihintay ko lang na may mag-text din. Wala. Ako ito ang tuwa. Minsan na naman akong magiging song leader. Ang pinapangarap kong ministry sa buhay ko. Amen? It is a dream for me. I will give all my best to praise the name of the Lord in my life. Kaya hindi ko po tatalikuran at tatanggihan ang ministeryo yun. Bakit? Doon tayo tinawag lahat. Ang papurihan at sambahin ng Diyos. Amen? Kaya, yung magsusumlid, dati, nung babalikan ko lang yung kabataan namin, ang daming magagaling kumanta. Ang daming magagaling tumugtog. At para makakanta ka doon, aabutin ka ng taon para makakanta ka kung papasa ka. Ganon ang qualification ng mga magagaling na song leader nung panahon ko, nung youth pa ako. Ngayon, isang pribilehiyo, dahil walang tatayo, pwede ka na, pero walang gustong tumayo. Naiiyak ako sa Panginoon. Bakit? You have your gift, pero hindi mo pinapagamit. Amen? We have all the reason in this world para
mong gawin ang kalooban ng Diyos. Pero si Mary, ginawa niya. Ipinakita ng Lord kung paano niya pagpapalain ang sumusunod sa Kanya. Paano niya iniingatan, paano niya ipinapakita ang mga himala sa mga taong nagnanais na sumunod sa Kanya. Do you really want to experience God's power, God's miracle, God's amazing works? Obey God's commandment. Obey God's teachings. Amen? Tulad yan. Sabi kay Mary, magkakaanak ka. Pagkatawagin anak ng Diyos. Habang nag-iisip si Mary, sinundan ng isang matinding testimony. Ang sabi, si Elizabeth na kamag-anak mo. Matanda na, baog pa. Pero ngayon nagdadalang tao. Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos sa iyo, kung iniisip mo ay imposible, sa Diyos, kaya-kaya niyang gawin ang lahat. Amen? Pangatlo, ito, yan. Tinundukan na. Ang sabi, God can do everything for you. Lalo na kung may hinihingi ka sa Panginoon, sabihin niyo dyan, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Yung lahat ng iniisip mo, ang hirap naman nun. Parang hindi ko yata kaya. Baka pwedeng sila na lang. Hindi ko talaga lahat ng sa tingin mo hindi pwede. Lahat ng imposible sa Diyos, ay sa iyo. Sabi niya, anumang bagay, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos yun sa iyo. Amen? Walang imposible sa Diyos. In God, nothing is impossible. Amen? So, sa nanay, maging yung buhay nila kaya nilang isakripisyo para sa anak nila. Walang hindi kayang gawin ng nanay para sa kanyang mga anak. Amen? Lalo na yung panahon na yung kailangan ng tuition fee ng anak. Walang kaalam-alam yung anak na natutulog doon gabing-gabi, yung nanay ikot ng ikot sa lahat ng kapitbahay, pumupunta kung kani-kaninong Bombay para para mapag-aral ka. Kasi mahal na mahal ka. Ang sarap ng tulog mo, pero yung nanay mo tuloy-tuloy na para mapag-aral ka. Tapos kung pagsalitaan natin, sasagutin natin sila, ganun na lang. So yung mga anak na nakakapakinig ng mensahe nito, tignan mo yung mama mo. Ano yung pagtrato mo sa nanay mo? Kahit ginagano mo siya, mahal na mahal ka ng nanay. Kaya sa mga nanay, saludo po ako at ang buong mundo na to, na tunay naniniwala sa mga nanay, na tunay na nagmamahal. Salamat po sa inyo lahat. Na lahat-lahat gusto nyo gawin na para sa amin. Kahit nagugutom ka, mapakain lang kami. Salamat po sa inyo. Ganun din ang ating Panginoon. God is willing to do everything for all of us as Christians, as followers of Christ. Kasi mahal na tayo ng Panginoon, mahal na mahal tayo ng Panginoon, at lahat gusto niyang gawin para sa iyo. Yun nga lang, kailangan mong pakinggan ano yung sinasabi niya. Amen? Para, katulad mong kinanta natin kanina, and I will run to you till I see your face. I will run to the race. Yun. Katulad yung sinabi ni Pablo, tinapos ko ang aking takbuhin. Diba? Sa pagiging mananampalataya, lahat gagawin natin. Kahit may sumasaksak na sa likod mo, kahit may humihila ng paa mo para huwag ka na magpatuloy bilang mananampalataya, tutuloy at tutuloy ka pa rin until you see the face of the Lord.
in heaven. Amen? Kaya yung hirap na nararanasan mo, hirap na nararanasan natin ngayong panahon na to, hindi kayang tumbasan yan kapag andun ka na sa langit. Papawiin ng Lord ang lahat ng luha, lahat ng alalahanin, lahat ng sakit, lahat ng paghihirap. Hindi kayang tumbasan yun. Sandali lang yan. Tiis-tiis lang konti. Bakit? Kasi may nangakong makapangyarihan Diyos. Iingatan ko. Isasama ka niya sa langit na bayan ng Panginoon. Amen? Sa mga malakas na palakpak sa Diyos na mga Panginoon. Amen. Ganun po niya tayo kamahal. Amen. Bago ka pa isilang, inihahanda niya na yung pupuntahan mo mansyon sa langit. Amen. Kaya yung salita na darating sa iyo, yung mensahe ng Lord para sa iyo, panghawakan mo. Totoo yun. Kasi meron ng plano na ginawa ang Diyos papunta doon sa langit na bayan para sa iyo. So huwag kang magpaligaw sa mundo na ito. Panandalian lang ang mga bagay-bagay sa mundo na ito. Amen. Kaya ang nangyari, balikan natin yung ating pinag-aaralan. Pagkatapos na sabihin kay Mary magkakaanak siya, ipinakita din ng Diyos sa kanya yung sinasabi niyang imposible, nangyari na doon sa pinsan niya na baog. Pero nagkaanak, matanda pa. Kaya maasa pa rin ako talaga eh. Umaasa pa rin kami na mangyayari sa atin yung bagay nila. Amen? So, by faith, lahat naman tayo nabubuhay sa pananampalataya. Amen? So, yan, sabi dyan, nung ipinakita ng Diyos na ginawa niya na yung mangyayari kay Mary, sige, para hindi ka na mag-isip ng kung ano-ano. Bago ko pa gawin sa iyo, ginawa ko na kay Elizabeth. Sinasabi ko sa iyo, walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. At ang panghuli, ang sabi, sumagot na si Mary. Kasi meron parang nakikipag-kondisyon ng Diyos eh. Sige na, magiging nanay ka ng anak ng Diyos. Tapos nag-iisip si Mary. Habang nag-iisip, sabi, hindi imposible sa akin yan. Ginawa ko nga kay Elizabeth eh. Lahat kaya kong gawin. Nakumbinsi naman si Mary. Kasi talagang handa ang kanyang puso na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung pinakamagandang sagot na sinabi. Yung a whisper of a mother. Ang sabi niya, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Amen? Ang sarap ng ninyo. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Kung ano ang kalooban ng Diyos siyang mangyari sa akin. Ganun ang ibig sabihin sa ating lahat ng mananampalataya. Ano ba yung gusto ng Diyos mangyari sa iyo? Diba sabi, for I know the plans I have for you. May plano na ang Diyos sa iyo eh. Ang problema, may sarili tayong plano. Kaya kapag pumapalpak yung plano natin sa buhay natin, ang sisi sa Diyos. Eh sino ba nagplano? Siya o ikaw? Amen? Kaya sinasabi sa atin, pakinggan mo yung plano ng Diyos sa iyo. At paano mo maririnig? Kailangan may katulad ka ng puso ni Maria. Ang sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Are you really a servant of the Lord? Are you willing to follow Christ in your life? Sino nga ba nasusunod ngayon? Ang Diyos pa rin ba? O ikaw na? Pag gusto mo marinig yung plano ng Diyos, ang sabi nila, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyayari nawa sa akin. So kung ano man yung plano ng Diyos na gustong gawin sa iyo, try to seek the words of God. Sabi, and I will run to you, to your word of truth. Diba? Tatakbo tayo saan? Sa kanyang mga salita, sa kanyang mga salita ng katotohanan. Amen. Hindi tayo makikinig sa bulong ng mundo na to.
kundi sa sinasabi ng Diyos sa atin. Katulad ng mga nanay, sabi nga, sila yung ilaw ng tahanan. Sila yung lagi lang nakapakinig dun sa tatay. Bakit? Kasi pinahahalagahan nila ang sasabihin ng tatay. Yung magiging submissive. Diba? Pasakot kayo. Tinuro yung nung nakaraan, yung pasakot sa asawa ng lalaki. Ganun kasi kahalaga sa harapan ng Panginoon yung authority na ibinibigay. Kaya yung sa pamilya, yung tatay, sunod yung nanay, sunod yung mga anak. Ibig sabihin, yung nanay, ipapakita niya ang mabuting halimbawa sa kanyang mga anak. Liliwanagan ng nanay ang kanyang mga anak. Kung ano ang ginagawa ng nanay, siyang susundin din ng mga anak. Eh kung yung nanay, laging ginaganyanan yung tatay, katingin nyo, igagalang ng anak yung tatay? Definitely na. Amen? Kaya ganun talaga, mahirap ang tungkulin ng isang nanay. Lalo na kapag nagtatrabaho na si tatay, yung nanay, lahat aasikasuhin, yung bata, yung bahay, yung alaga, lahat na. Kaya, kawawang-kawawa talaga ng nanay natin. Amen? So, ganoon natin sila mahalin. Minsan, naiingayan tayo ng mga anak. Makadaldal naman itong nanay talaga naman. Minsan, di natin naiintindihan na para pa rin pala sa atin yung sinasabi. Nga lang, maingay kasi masakit na sa tenga eh. Lalo na pag yung sinasabi niya kontra sa gusto mo. Ako, kontrabida talaga ito si Maler. Pero sa kaduluduluhan, mahalin natin ang ating mga nanay. Amen? Kasi minahal nila tayo hanggang sa paglaki natin. Amen? Ibabalik naman natin sa kanila yung ginawa nila habang tayo yung mga bata. Let it be to me. Mangyari sa akin ang sinabi mo, ang kalooban ng Diyos. Ganun tayo na. Ganun din sa ating mga nanay. Ano man yung nais ninyo, nawa, yung kalooban pa rin ng Diyos ang maghari sa buhay ng ating mga nanay. Kasi kayo ang magiging legasiya ng inyong mga anak. Kailangan yung panindigan ng katotohanan, ituro ang tama. Sabi nga, di ba, yung tinuro ko nung last week, train up a child the way they should go. And when they grow up, they will not depart from it. Turuan ang bata habang sila ay musmus pa. Dahil paglaki nila, hindi nila ito tatalikuran. Amen? So, bago po matapos ang ating gawain, ay meron pong isang video clip na gusto ko pong panoorin ninyo. Huwag nyo na lang tignan yung magsasalita. Baka hindi nyo kasi gusto yung tao. Gustuhin nyo na lang, o pakinggan nyo lang mabuti yung sasabihin niya. Ito po ay para sa mga nanay. Please, pakinggan nyo po mabuti. Isang araw, ilan na nasa bago isang kamay sa komunitar na pamahal ng at sa mali gumawa ako, nagbuli ang lahat dahil buhay ako at yung palamon niya. Buhay ang sanggol na iniluwag ng isang babae. Isang babae na sa loob ng siyang na buwan ay binitbit sa kanyang sinapunan ang bunga ng binigay sa kanya ng ipulula ng lalaking kanyang pinakamamahal. At sa labis na kagalakan,
sadyang hindi napigilan na ang luhay pumatak. Dahil sa wakas, ay isinilang na ang sanggol na tatawagin niya anak. Anak. Ang isinilang niyang sanggol ay tatawagin anak. At ang babae na halos di pa makaagulapay dahil sa hirap na pinagdaanan ay parang lantang gulay at pilit na inaabot parang pambay. Sa sanggol na nagwawala ulit sa kanya kumakaway ay ang babae tinagoy niya nanay. Ang babae di makaagulapay at sa hirap ay parang lantang gulay ay ang babae tinagoy niya nanay. Sa sandali yun ako'y umiyak. Ako'y naging anak. Ako'y naging anak dahil sa isang nanay. Isang araw nila ako umiyak dahil sa gutom at uhaw na makuhalip ako ng iyak. At sa sandaling bumaba ako ay may isang babae humahako sa pagbaon at nalidaling nililinis ang kanyang suot na lumang kamison, piniga ang kanyang pagod at buyat na dibdib at ang katas nito ay nagpatahilig sa akin na parang may anghel na sumanib sa bawat mata ay nabawi ang iyak. Iyak ng sanggol na tinatawag ng anak. At ang babae hindi makaagulapay at sa hirap ay parang lantang gulay ay ang babae tinagoy ng nanay. Sa araw nila ako umiyak dahil ako yung dapa at sa hapdi ng sugat ay napamamahalin ako ng iyak. At sa sandaling bumaba ako ay may isang babae na masigaw. Di alintana ang sandamakmak ng bibig at tulad ng isang aso na ating ng buto ay tumaripa sa magtakbo para ako ibangon mula sa lupang kinasususugan ko. Nang ako'y kanunay kayo ay pinagpagnyag na dumi sa pagdamit. Kitang-kita sa kanyang mata ang lapis sa pagalaga at niyakap niya ako ng mahigpit. Ang nagtulog ng sugat ay lahat-lahat hinipan upang ang hati ay tuluyang lumunsan. Sa bawat ihip ay napawi ang iyak. Iyak ng bata na tinatawag ng anak. At ang babae hindi makakulapay. At sa hirap ay parang nagtakulay. Ay ang babae tinagoy ng nanay. Sa araw, bigla na naman akong naiyak. Dahil Christmas party mamaya, at wala akong pang-exchange niya at sa takot kong mapahiya at tuksuhin ang mga klase na pagkuhalit ako ng iyak. At sa sandaling gumawa ako ay may isang babaeng kaligagha. Nagmamaniling lumabas sa pinto na hawakan ay sila. Tumiro, taranta, pamusan, palisa. Sa paghahanap ng bumbay na mauutaman ay hindi magkagdalugaga. Kaluwag ka na ng atop sa mga kapitbahay na maaaring hiraman. Mismo ng pulume, nagkalat sa lansangan. Walang kalagang kanya kahiyan. Basta ang paslit na mahal ay mapagbigyan. Patapos sa ilang oras ay nagtanong siya. Tulas, hingal. Ngunit may kahon na may makuling na bakit siyang daladala. Sa sandali mahawakan ko ang kahon sa isang ilapay na pawang iyak. Iyak ng bata na tinatawag ng anak. At ang babae hindi makakulapay. At sa hirap ay parang lantang kulay. Ay ang babae tinagoy ng nanay. Sa araw bigla ako umiyak. Dahil sa lungkot. Sapagkat ang babae ay aalis. Pupunta sa malayo. Kaya napapuhalit ako ng iyak. Sa sandaling gumawa ako, ang sasakit na unti-unti ng lumipat at tinamay ng hangin. Hanggang sa paligid na lang siya ng paligid sa sarap-saling papawin ay tuluyan na naglaho sa aking paligid. Lumipas ang ilang buwan at ninatanggal ako isang malaking kahon. Puno-puno, ang daming laman. Kahit para sa malang pakiramdam ko ay bagong taon. Ang daming dilata, may cornmeal na disuse, may lotion, may sabon, may chocolate, may mani, may kape, may bispak, may t-shirt, ang dami shoes na puti, may mga tuwalya, may mga kumang basa, ang dami sa aksari, sa damangpak, sa unang baksa, sa sobrang saya para kumaso ng pulong, natataranta, natatatalo, naglalaway at nabubulol. At sa sandaling labis-labis ang aking bigay at halos mamulit ang bibig ko sa saya ay may isang babaeng pagod, gutom, at sa gitna ng ginawa ng isa. Naglalambot, ngunit nagtitigas-tigas. Nanghihinga, ngunit naglalakas-lakasan. Nagtitiis, namamanhid. Walang marinig ang iyak. Iyak ng batang tinatawag niyang anak. At ang babaeng hindi makaulapay at sa hirap ay parang lantang gulay ay
At halos di makagulapay ay tuloy ang pagkakas ng buhay. Ang dating sa pagod ay parang nagpagulay ay tuloy ng pumulay. Wala na. Wala na. Wala na ang babaeng pinaguli ang nanay. Matutuyo ang ilog pero ilang mga mata ko dahil pa ang dahagan sa agos ng luha ko. Malilipin ang pumanaw pero hindi ang sakit ng puso kong nabiyak. Hindi lang ang ulan pero hindi ang aking pag-iyak. Iyak ng sanggol, tinatawag mong anak. Sakit na. Sa gitna ng labis-labis ang dalamhati at pagkakis. Makaramdam ako ng malakas na yuyog sa katawan ng pinanong ng pawis. Yug-yug na sinakas ng isang lindol na siya nagpapigil sa kawakang kabulgol. Sa unday ng isang malakas na sampal, dali ako nakahinto sa magkatungan. Nagising ako sa isang malalim na pagkakainin. Ang lahat ng iyong palay sa pulasang maglalagin. Sa oras na yun ako'y umiyak. Dala ng takot at lungkot na pagbukalit ako ng iyak. Kung katawa'y nanginginig, mga labi ay nangmanatal. Ang tukod ay kusang napaluhod, nagsanim ang kamay at napadasal. Panginoon, maraming salamat. Ako'y nagising sa isang masamang panaginip. Dahil kailan paano ng aking ay hindi ko makayanin ang aking puso at isip. Panginoon, wala na akong ipapinig pa, kundi ang mabigyan ng pagkakataon upang mahalin siya at makapiling ng mas mahaba ang panahon. At isinusumpa ko, nanay. Mamahalin kita kayo na parang ang bukas ay mawawala na. Paulit-ulit kitang hahalikan kahit ang lapis ay maputput pa. Di ko manilimot ang hawak mo sa mga kamay ko nung ako'y isang pastid. Kaya yayakapin kita, yayakapin kita, yayakapin kita ng upang higpit. Makamutiin ko na ngayon pala ay matulong na ang aking dibdib sa higpit ng yakap ko sa iyo. Kaysa matulong ito sa sakit ng pagmisa mo. Ito ang panalangin kasabay ng pag-iyak. Iyak ng pangamba ng nagmamahal na anak. Sa isang babae na sa pagsubok ay halos hindi makagulapay. At sa hirap ay parang nagtangulay. Ang babae na aking pinakamamahal. Ang babae na tinatawag ko nanay. Amen. So, nakuha niyo po ba yung mensahe?